Panoorin niyo po itong balitang ito tungkol sa pagbabagong buhay ng isang palaboy sa Amerika dahil sa kanyang magandang boses. Sa kalsada na diskubre ng isang reporter ang kakaibang kakayahan ng palaboy na yan na si Ted Williams. We'll be back with more right after these words. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. And we'll be back with more right after these words. Pumatok ang video na yan sa internet at naimbitahan siyang maging guest announcer sa isang programa sa radyo. Nakatakda na rin ang kanyang mga guesting sa telebisyon. At may alok na trabaho sa kanya ang team sa NBA na Cleveland Cavaliers. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Tuwang-tuwa tuloy ang kanyang ina na taga New York. Nasira noon ang buhay niyan si Ted na yan nang malulong siya sa alak at droga. Nakulong na rin siya dahil sa ilang kaso ng pagnanakaw. 3 pulis Quezon City at 4 na Indian national ang naharap ngayon sa kasong murder at kidnapping. Dahil ito sa umunoy tangka nilang pagdukot sa isa pang Indian national at umunoy pagpatay sa 2 kasama nito noong isang buwan. Nakatutok si Micaela Papa. Abot tanggi sa aligasyong kidnapping at murder ang 3 pulis Quezon City sa tangkang pagkidnap sa Indian national na si Manjinder James Kumar noong December 20, 2010 at sa pagdukot at pagpatay sa 2 kasama niya. Isinampa na ang patong-patong na asuntong kidnapping, attempted kidnapping, frustrated homicide at murder kina Police Chief Inspector Edwin Faicho, PO2 Edmond Faculdar at PO1 Mark Edward Zapata. Sinampahan din ng reklamo ang 4 pang sospek na pinaghahanap ngayon, sina Gordon Shan alias GD Singh, Saudagar Singh, Deepak Kumar at Baldev Singh Brar. Kinasuhan din si Charles Pineda Lu alias Bobon. Base sa kwento ni James Kumar, nasa FB Harrison Boulevard sa Pasay daw siya at mga kasamang sina Ferdinand Duret at Andy Ngi. Bandang alas 3:30 ng hapon noong December 20, bigla raw silang hinarang ng grupo ng mga pulis sa pangunguna ni Faicho. Natunugan ni Kumar ang masamang balak sa kanya kaya bumaba siya sa sakyan at tumakbo. Sakto naman sa lugar si Pasay Police Senior Inspector Renato Apolinario na galing daw sa Christmas party. After nang announce niya yung kanyang sarili at in-identify na siya ay police officer ng Pasay, sumagot din na police official din ako. Sabi ni James Kumar, huwag kayong maniwala dahil ito, kikidnapin ako. Nagpaputok daw agad ang mga suspect. Si Kumar nakapagtago sa likod ni Apolinario na nabaril sa harapan. Tinamaan din daw si Kumar sa balikat pero nakatakas. Habang papatakas, nakita raw ni Kumar ang grupo ng mga Indian sa pangunguna ni Singh sa isang kotse. Nakatakas ang grupo ng mga pulis at nina Singh, tangay ang 2 kaibigan ni Kumar na sina Ret at Ngi. Si Ret natagpo ang patay sa Bataan kinabukasan. Ang bangkay ni Ngi nakita sa Pangasinan. Suspects na mga police ay under the restrictive custody of QCPD. I have instructed also the District Director of Southern Police District, Chief Superintendent De Los Santos, to continue with the investigation because we still have some jandos that need to be identified. Sana ho magkita-kita kami sa piskalya, ng korte. Dati na raw may banta sa buhay ni James Kumar na leader ng isang Indian temple. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Ito pa ho mga kapuso, may isa pang pulis na naman na posibleng makasuhan niya na matapos siya umanong saksakin ng balisong sa ulo ang isang binata. Nakatutok si Rida Reyes. Kuhang video ito, ilang minuto lamang matapos saksakin ng binata ng balisong sa ulo ng kapitbahay niyang isa umanong pulis. Kaya hindi lubos maisip ni Christopher J. Garcia na muntik-muntikan ang magwakas ang kanyang buhay sa mismong unang araw ng bagong taon. Lasing na lasing siya ginawa niya, pinasisipahan, pinagpapalo niya po ng kahoy na hindi niya inabutan si Anthony dahil nakapasok ng bahay. Ako po yung napagbalihan niya. Ligtas na ngayon sa kapahamakan si Christopher matapos maoperahan pero under observation pa rin dahil tumagos hanggang bungo ang tinamong saksak. Kinilala ang suspect na si PO2 Pedro Reyes, pulis ng Southern Police District Headquarters. Ilang araw na raw siyang di nagre-report sa opisina ayon sa hepe ng SPD. Pero oras na mapatunayang sangkot nga si Reyes sa insidente, hindi raw sila magdadalawang isip na sampahan siya ng kasong administratibo. I already called the attention of his immediate superior. The moment there's a case filed against him, we now charge him immediately, administratively. Patuloy naman ang investigasyon ng Manila Police District sa insidente. Isa sa ilalim rin daw sa background check si PO2 Reyes. Yung record check napaka-importante yun. If yung
police officer may mga previous record relating doon sa nangyari. So, syempre, it will be assessed and evaluated. At dahil sa kabi-kabilang kasong kinasasangkutan ng mga pulis, may panawagan ng MPD. Hindi naman po lahat ng pulis, kumbaga nasasangkot sa mga ganyang klaseng insidente. Huwag po kagad tayong manghusga, kasi po meron po tayong batas na umiiral. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Pinaigting ng gobyerno ang paghabol sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ang pinakahuling nahatulan ng guilty sa kasong tax evasion, ang kilalang dermatologist na si Dr. Joel Mendez. Nakatutok si Teresa Andrada. Kilalang dermatologist si Dr. Joel Mendez, doktor ng ilang celebrities. May-ari siya ng chain ng beauty clinics tulad ng Wellness Center, Mendez Body and Face Salon and Spa at Mendez Body and Face Clinic na may mga branch sa Quezon City, Makati, San Fernando at Dagupan. Hinatulan siya ngayon ng guilty beyond reasonable doubt sa dalawang kaso ng tax evasion ng Second Division ng Court of Tax Appeals. We're happy that one of those cases had finally been resolved by the court. But of course, the party has his other remedies. But hopefully, this is the beginning of resolutions of a lot of the cases that are pending. Kinasuhan si Mendez dahil sa hindi pag-file ng income tax return o ITR noong 2002 at pag-file ng ITR na may maling impormasyon noong 2003. Sa kabuuan, 3.6 million pesos ang di nabayarang buwis. Pagkakakulong ng 2 hanggang 4 na taon at multang 20,000 pesos ang parusa kay Mendez. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kampo ni Mendez. Ang DOJ naman, nagbigay na ng deadline sa mga prosecutor para sa pagresolba sa 12 pang tax evasion complaint na ilang taon nang nakabinbin sa kanilang tanggapan, kabilang ang sa ilang celebrities. Natapos na kasi ang preliminary investigation at hinihintay na lang ang rekomendasyon ng prosecutor na may hawak sa reklamo. I have also directed Yusek Baraan to instruct the handling prosecutors to fast-track the resolution of these 12 old cases. May deadline na rin para sa mga reklamong tax evasion at smuggling na sinampa sa ilalim ng Aquino administration. Mula July 2, 2010, 23 reklamo ng tax evasion na ang nasampa ng BIR. For the RATS rates case, the new RATS rates cases filed since July, I gave them January 15 deadline. This old cases, since I just got the list today, I'll issue also a similar memo and give them a deadline, probably end of January. At para mapuwersa, kung mabibigo raw maabot ang deadline, hindi muna babayaran ang mga allowance at benepisyo ng handling prosecutor hanggat di nare-resolba ang kaso. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Hindi raw muna magbibigay ng pahayag si Dr. Joel Mendez kaugnay sa guilty verdict sa kanyang tax evasion case. Ayon po yan sa kanyang abogado na si Attorney Candice Bandong. Hindi pala rehistrado sa Philippine Shippers Bureau yung cargo forwarder na inulan o inuulan ngayon ng reklamo dahil sa mga nawawalang bagahe. Nakatutok si Sherian Torres. Binahan ng paghingi ng tulong ang GMA News mula na maibalita ang problema ng mga kababayan nating may nawawala o kaya'y sobrang atrasadong dating ng bagahe galing abroad. Kasama na rito ang mag-asawang Chita at Florentino Dulos na nagpadala ng 3 bagahe sa Ace Cargo noong January 2010. Panregalo sa ikinasal na kaanak noong Marso, panghanda, pasalubong at gamit sana sa kanilang feeding program sa Agour La Union ang laman nito. Noong April na tumawag, sabi nagsisegregate na sila para facilitate yung pag-deliver sa bahay-bahay. Sabi niya, kung gusto niyo ma'am, bayaran namin kayo ng 300 a box. Sabi ko, 300 a box? Sabi ko, hindi ko tatanggapin yung 300. Ang gusto ko yung kahon ko. Muli maghapon namin kinontak ang Ace Cargo para hinga ng panig, pero hindi sila sumasagot sa mga tawag namin. Kahapon lang hinarap kami ng customer officer nito, pero tumangging magpa-interview. Paliwanag niya, nagkaproblema raw sila sa operasyon, kaya naipit ang mga kargamento sabay pagtitiyak na minamadali na ang pag-release sa mga ito.
Sabi ng Philippine Shippers Bureau, di rehistrado ang Ace Cargo at taon-taon di daw bumababa sa 200 reklamo ang tinatanggap nila at nire-resolba tungkol sa mga di rehistradong shipping companies. Nakikipag-coordinate kami sa Bureau of Customs. We are representing the balikbayan shippers that yung kanilang balikbayan boxes na nakatenga sa Bureau of Customs pinaparelease namin. Kung pwedeng ma-release at at minimal cost. Pero sabi ng Philippine Shippers Bureau, makakaiwas naman sana yung ating mga kababayan na makakontrata ng mga tinatawag na fly-by-night company sa abroad. Ito ay kung titignan lamang nila kung merong lisensya ng PSB ang mga kumpanyang kinukontrata nila sa loob ng mismong opisina ng mga ito. At dun sa mga nawawala o kaya ay nadedelay ang dating ng mga kargamento, may pag-asa pa raw para mabawi ang mga ito. Pwede nating mabigyan sila ng assistance. Kung ready naman yung inyong mga ebidensya, yung mga receipts, mga pinagbayaran, so mas madaling masettle sa ginagawa lang namin yung mga 2 to 3 hearings. Bukas daw ang PSB hotlines at DTI website sa mga gustong humingi ng tulong. Kailangan lang daw nila magpakita ng resibo at transaksyon at iba pang ebidensya. At para makaiwas malagay sa ganitong sitwasyon, siguruhin daw na ang pagpapadalhan ay lisensyado. Hanapin ang nakapaskil na PSB license kung saan makikita ang license number na may dry seal. Dapat di-expired ang lisensya. Ang grupo ni Gabriela Party List Representative Dos Biminda Ilagan nagbukas na rin ng hotline para sa mga kailangan ng tulong tungkol sa kanilang bagahe. We encourage the public, lalong-lalo na yung mga naging biktima ng mga nawalang package, naging biktima ng mga missing items sa kanilang package, na lumabas, pumunta sa aming opisina at nang meron naman kaming mas matibay na pinaghahawakan na ebidensya, a congressional inquiry would be very useful. Sherian Torres sa Katutok, 24 Oras.